Hello Virgo, salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus general reading para sa sign ng Virgo. Ito po ay para sa buwan ng Agosto. Kunin niyo lang po yung nakarelate kayo, itapon niyo ang hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe, gusto niyo lumabas sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Bukod syempre sa algorithm, maaaring sa deck na itong shuffle ko ngayon, which is clarification or narrative about this Hierophant. This is your core energy. Magkaibang deck yan, ha? This is your core energy. Going by the book, following tradition. Perhaps ngayon ang dilemma, kasi ito dilemma to eh. Ang dilemma ni Virgo maaaring may kinalaman sa isang uh, grupo. Merong stringent o kaya merong strict na rules na kailangang sundin. At ang dilemma ni Virgo ay nanggagaling sa susundin ko ba to o sabi ng puso ko I should defy o kaya naman ay magta-try ako ng ibang path o ng ibang ganap ng ibang pwedeng gawin. Pero ano ko eh, good follower ako eh. So parang ano ba talaga? Pwede din naman na merong nakatatanda, ng mga sinasabi ng nakatatanda, ang daming parang fini-feed sa'yo na information na parang ikaw, susundin ko ba yun? Nararapat ba yun para sa akin? So, pwede din naman na ano eh, kasi ang pinagdadaanan mo ngayon ay more of parang wisdom, path towards wisdom. Tinuturuan ka ni universe para kilalanin ang inner wisdom mo o kaya kilalanin ang kailangan mong matutunan sa experience na pinagdadaanan mo ngayon. Kasi tingnan mo yan, no? Yung owl, tinuturuan niya yung bata. Pwedeng ikaw yan, full of naivety pa, at merong mga well-experienced sa paligid mo na finifeed sa'yo kung ano yung dapat gawin, pero ikaw medyo duda ka kung yun talagang gagawin mo. Yung iba sa inyo, pwedeng religion to, religious group, nabibilang kayo sa isang relihiyon na hindi, parang nagsisimula na kayong questionin yung mga principles na tinuturo ng religion na yun. Pwedeng ganon. Pero pwede din na kung sa opisina, general lang na reading, kung sa opisina, ikaw ay nahaharap sa isang grupo na pwedeng, ito yung nakasanayan, ito yung structure, ito yung sistema. At ikaw ay parang napapaisip na, should I let go of this? Should I follow this? Kasi itong parang Two of Pentacles dito, hirap ng ano eh, hirap ng i-juggle, hirap ng pagsabayin yung principle na pinaniniwalaan ng grupo at prinsipyo na pinanghahawakan mo sa sarili mo. Pero having that in reverse could mean na ikaw ay totally magdedesisyon, sana no, magdesisyon si Virgo, ikaw ay magdedesisyon na tumiwalag o ikaw ay magdedesisyon na bitawan na yung isa kasi masyado nang mabigat o sobrang dami, na-overwhelm ka na dun sa mga pinifeed sa'yo ng mga information ng mga tao sa paligid mo. Hindi siya sakto doon sa pinaniniwalaan mo. O, ito na naman, stuck na naman, hindi na naman makapagdesisyon si Virgo. Hindi ko alam kung yung iba sa inyo pwede kasi na nagpaplano ng isang career move para meron kang gustong i-explore. Pero wala kang, hindi ka sigurado o natatakot ka siguro doon sa path na ibibigay sa'yo ni universe sakaling piliin mo nga yun. Pwede yung iba sa inyo ay gusto mag-aral muli. Hindi pa lumalabas yung Eight of Pentacles, pero pwedeng torn yan between deciding between pwedeng career versus passion project. Stay in my current work o mag-explore ng bago. Kung relationship, pwedeng tingin ko hindi relationship to eh. Pero kung nandito kayo at naghahanap kayo ng relationship, yung principle din naman ay parehas lang. Magdedesisyon, stuck, natatakot magplano ahead, natatakot na gumawa ng major move, hindi pa makapagdesisyon kasi natatakot sa pwede mangyari. O
o kaya natatakot sa parang kahihinatnan. Baka mali. Marami pang what ifs ngayon. So, parang hindi ka pa sure kung tatalikuran mo yung grupo ba, religion, whatever na yan. O, lumabas na ang cups. You are emotionally, parang invested na dito. Emotionally invested. Siguro for the longest time, lagi kang lagi mong tinatago or kinikimkim yung nararamdaman mo, or pwede din naman na hindi ka expressive, o pwede din naman na hindi mo sinusunod ang puso mo when it comes to making decision in your life. So parang, is this a good is this a good opportunity for me? Iba yung sinasabi ng puso sa sinasabi ng utak. So parang unsure si Virgo. Nako. Ito ang one of the most dreaded cards sa tarot reading kasi this is Tower. Yung sampal sa mukha from the universe. Pwede kasi na matagal mo nang gustong gawin to eh. Kung ano man yung tinitingnan mo sa malayo or kino-consider mo na gawin, kung yung iba sa inyo pwedeng career move nga yan, pagre-resign at pag-explore ng ibang path, pwede din naman na should I stay or should I go sa trabaho ko, or na-venture ako sa isang passion project o whatever it is that you're looking forward to. Hindi ka maka-step forward kasi pwedeng yun nga, may takot, may pangamba, at hindi mo sinusunod yung puso mo, matagal lang binubulong yan sa'yo ng puso mo na gawin mo na, simulan mo na, pero hindi mo ginagawa. Ngayon, the more na pinoprolong mo siya, o kaya parang nagpapatay mali siya, kaya hindi mo pinapansin yung sinasabi sa'yo ng kutob mo na gawin mo na, the more na pinapatagal mo yan, the more na naiipon siya at sasabog na lang siya sa mga pagkakataon na hindi mo inaasahan. So, pwede din naman yung iba sa inyo ay, kung love situation, yung iba sa inyo ay, um, you've called it quits, kumbaga nakipaghiwalay na, and parang finally, magsisimula ka na ulit, pero hindi ka pa sure kung paano ka magsisimula or anong path talaga yung tatahakin mo para makapagsimula. Halimbawa, kung nakarelate kayo dun sa sinabi ko na galing kayo sa breakup, no? Yung iba sa inyo pwedeng, parang magturo kaya ako ulit. O kaya, i-meet ko kaya yung old friends ko, ganyan. Ay, magturo kaya ako ulit, mag-resign kaya ako, mag-relocate ako. Hindi mo alam alin doon sa mga options mo in starting a new life. Kumbaga, hindi mo alam alin doon ang magandang umpisahan. Pero sa ngayon, parang you are still carrying it eh. I don't feel na totally nakaalis ka si Virgo kasi parang bit-bit mo pa sa ngayon kung um, parang overwhelmed pa. Parang you're taking it all in. Pinapasan mo pa yung daigdig, ganun. Oh, di ba? Ayaw pang umalis. Ayaw pang umalis, pwede nagtsatsaga pa. O pwede din naman, kung nakaalis na nga kayo or nakagaling lang sa breakup, pwedeng bitter pa. Bitter pa si Virgo, hindi pa siya totally, hindi niya pa fully na-accept yung mga nangyari sa paligid niya o yung mga kinahinatnan ng choices niya. So ngayon, pwedeng ikaw, hindi ka makapag-decide kasi nga, or torn ka kasi nga, ayan o, torn, hindi siya overthinking, very, very Virgo, torn ka kasi nga parang baka naman maulit na naman yung sakit na dinanas ko kapag ito na naman yung ginawa ko. So, maraming what ifs and maraming could have been pa si Virgo. Nakaalis ka man o hindi sa relasyon, ganun pa rin. Parang, ano magagawin ko? Napapagod na ako kakaisip. Ayun, tingnan mo siya. Oh. Para siyang nakaupo lang doon tulala sa isang tabi. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Pwedeng loneliness, pwede din naman na
ang pagod na kakaisip, pero imbes na magpahinga, mag-iisip siya ulit, no? Isip siya ulit. Pwede kasi na, ayan, no, hindi mo pa nagjo-juggle pa, parang, hindi, kaya ko pa to, kinukumbinsi mo yung sarili mo na kaya mo pa. At in the process of convincing yourself na kaya mo pa, ikaw yung napapagod, ikaw yung napapa-overthink, ikaw yung parang hindi mo wala sa isip mo. Oops! Yun na nga, ang sinasabi ko. Ito yung kanina yung sinabi ko na looking towards the future, natatakot, sisimulan ko ba yun, ano yung path na tatahakin ko, alin doon, saan ako magsisimula, anong gagawin ko. Hindi, may takot pa to parang take that leap, parang ganyan, para simulan kung passion project ito, ano man. Ayun na nga, ang clarification niya, klarong-klaro, medyo nahipang-hihinaan ng loob. Siguro parang feeling mo, I'm not good enough. Pwedeng pinagdududahan mo yung sarili mo na parang hindi ko naman deserve yun, parang masyado naman akong ambisyoso. Very humble ka, ano. Ah, ah, parang hindi hindi ako fit doon, parang hindi pa gano'n kalakas yung loob ko para gawin 'yan. Baka hindi siya para sa akin, baka magalit yung ano, si ganito, baka sabihin sa akin ni ganito, masyado akong ganyan, napanghihinaan pa ng loob, si Virgo. Kakakimkim mo, alam mo, kakakimkim mo. Kasi sabi ko kanina dito, 'di ba? Energy 'to na matagal mo na pwedeng ugali mo talaga na nagkikimkim, hindi mo ni-express yung sarili mo. But this could also mean na ah, hindi mo sinusundan yung puso mo. Halimbawa, sabi sa iyo na sa puso mo na magturo ka, pero ano ka, nag-nursing ka, ganyan. O kaya, sabi ng puso mo, gusto mong ah, maging teacher or gusto mo maging dance instructor, ganyan. Pero dahil sabi ng parents mo, mag-engineering ka, yun yung kinuha mo, yung mga ganun na hindi mo sinunod yung puso mo. All your life, pwedeng yan na yung nakasanayan mo. Hindi ka nag express ng sarili mo, hindi ka nag express ng nararamdaman, hindi ka vocal about your feelings. So, pwede din naman nga na whatever yung bulungan ng puso mo when it comes to career or life decisions, hindi mo sinusunod. Ewan ko, pwedeng takot, lack of self-trust, pwedeng ganun. At yun ang nagdudulot sa'yo ngayon ng, yung iba sa inyo pwedeng loneliness ang ibig sabihin nito. Yung iba naman sa inyo pwedeng broken marriage. At it's all because of that unspoken feelings o kaya naman tinitiis nyo lang. Ewan ko, martir ba yung Virgo na kukonek mo ngayon? Masyado kayong magalang and masyadong rigid ang inyong um, rigid yung mga kinalakihan o yung pinanghahawakan niya na belief system. Parang ayaw niyong baguhin yun. Masyadong nakondisyon into believing something or doing something. Sobrang structured. Sa sobrang structure, hindi kayo sanay na mag-bend ng rules o kaya magpasaway ng konti. Hindi ko sinasabi, hindi ko ini-encourage na magpasaway kayo. Pero alam mo yon, may mga bagay na may mga bagay na hindi mo malalaman unless you try. Or meron naman mga work around sa mga bagay na mukhang sinful o mukhang rigid, pero may way para mag-compromise, negotiate, ganyan. Pwede din kasi na ito ay matagal ng enerhiya na hindi ka nag-negotiate. Alam mo yung worth mo, ito yung gusto mo, pero hindi mo negotiate. Hindi, pwedeng salary, salary increase, o kaya promotion, hindi mo sinasabi, hindi mo ina-assert na, I want this role, pwede niyo ba ako i-consider for this role, I want this XX increase, hindi mo sinasabi. So, pwedeng broken marriage, broken relationship, o pwede naman simpleng unhappiness, o kaya depression. Medyo extreme na yung depression, pero yun. Pwede din naman na kung sa pera masyado ka mapagbigay at nakakalimutan mo na mag-invest sa iyong sarili, yung mga investment mo puro sa pamimigay, generosity, you're very generous to a point na you are parang inuubos mo na yung savings mo, pwede ganun. Pwede din naman na hindi mo inuubos at all yung savings, pero uh, mm,
Pag hiningan ka ng friends mo, malilibre ka. Pag hiningan ka ng relatives mo, mamimigay ka. So, to a point na ikaw na yung nagsha-short, yung gano'n. So, ingat ka dun sa mga enerhiya ng masyado tayong mapagbigay o kaya naman ay nakakalimutan natin ang sarili. Pwede yung iba sa inyo nakaraos na doon sa pamimigay, sa pagiging pilantropo in the past at ngayon ay parang unti-unti na kayo nakakabangon para maging ano na balanse ang inyong finances, ganyan. So, ending your reading is a Page of Cups. Merong tampo. Hindi ko alam kung kanino ka nagtatampo, pero I feel like nagtatampo ka dun sa mga tao na hindi marunong makiramdam, hindi marunong magbasa ng room, hindi marunong makiramdam. Sana ikaw ay parang you're overgiving o kaya naman ikaw ay nahihirapan na, na-overwhelm na, and yung ibang tao parang they're just taking advantage of you. Ang tanong ko doon, Virgo, ay have you ever expressed na ikaw ay na-overwhelm na? So siguro yun yung magandang ano doon. Takot kang umalis, takot kang mag-explore, o kaya may hang-ups ka pa. May tampo eh. May tampo ako na pick up na energy dito. May tampo and parang sama ng loob na naiipon dyan sa'yo, Virgo. And pwedeng siguro, you're choosing to stay or ayaw mo pang umalis kasi parang para sa'yo, um, hintayin ko muna na magbago yung mga circumstances. O hintayin ko muna na magbago siya, baka magbago siya. Guess what? They won't change. Ang pwede mo lang baguhin ay yung mga bagay na may control ka. Okay? So, kung itong structure na to, itong grupo na to, ay hindi mo mapuksa, might as well walk away. Alis ka na doon and hope and trust yourself na kakayanin mo once na umalis ka na. Okay? Kuha tayo ng message from the universe. Mensahe sa'yo, oracle card, oracle message para kay Virgo. Babasahin ko yung guidebook nito. Ay, masyadong marami. Let us see, let us see. Itong kunin natin. Oh, may bully. May bully ka ba? Tingnan mo yun, natutunaw siya, oh. Tapos parang binubully siya nung girl na to. Yung friend mo doon na ice drop, hindi kanya tinutulungan. Kasi, pwedeng from them, siguro doon ang gagaling tampo mo. May mga tao na tingin mo ipaglalaban ka pero hindi ka pinaglaban. Pero siguro, hindi nila malalaman kung kailangan mo nga ng tulong kung hindi mo sasabihin. Kasi pwede din naman na they want you to own up to your battles. They want you to stand up for yourself and to stand your ground. And pwede din naman na laban mo to eh. So, kung meron mang bully dyan sa paligid mo, manindigan ka. Basahin ko yung intimidation. Someone may be trying to exploit your weaknesses or what they perceive as weaknesses. Don't buy into their view. Don't let yourself be intimidated and held down by a lack of confidence. Stand up for who you are and what you believe in. Yun na nga yung sabi ko. If you are the one who is intimidating others, ask yourself if this is really how you want to win. There's a big difference between being a leader and being a bully. Light message. A good friend is standing by to help you, but you must help yourself first. Yun nga yung sabi ko kanina. Someone is distorting the facts. Ito yung dark message. Someone is distorting the facts. Don't give any power to idle threats. Huwag ka matakot. Yun lang yun. Kung hindi mo talaga kaya, it's time to walk away and leave the situation and trust yourself that you would be able to pick up the broken pieces once everything has fallen apart. So, tiwala sa sarili. Iwan ko na yun, Virgo. Salamat sa pagbisita. Ako po si A and I hope to see you soon. Bye!